What's up kakabsat ang nagawa po kan napipintas? Iti napalabas a video tayo ket nabuya wenno nakita tayo dagiti tourist spots iti banda ti Ilocos Sur ken Ilocos Norte. Tatta buyaen ken amon tayo met dagiti innem a tourist spots iti La Union a mabalin a papanan dagiti turista. Daytoy ket maadaw iti travel vlog ni TPT Travel Guides. Nakasagana kayo kadin? No nakasagana kayon? Let's go! La Union, surfing capital of the North. In particular, ang bayan ng San Juan, kilala sa mga dampuhalang mga alon at malalapad na beaches tulad nito. Pero there's so much more to LU than surfing. Hey there poor traveler, we are Vince and Yosh. Sa video na to, samahan nyo kaming itour kayo sa lalawigan ng La Union para makita ang mga attractions and activities na malamang na ma-enjoy ninyo dito kahit na hindi kayo surfer. By the way, yung mga items sa listahan nito ay gagawa namin ng dedicated videos na mas detailed, so kung ayaw mong mamiss yun, follow this page if you're on FB, or kung sa YouTube ka naman nanonood, please subscribe to this channel and ring the bell para Subscribe po updated kayo. ka kapag may new travel videos At i-follow sila sa kanilang Facebook page. Kadalasan ay sa Urbistondo Beach sa San Juan nagsistay ang mga turista dito sa La Union. Pero marami sa kanila ay hindi nakakaalam na mayroong bonggang-bonggang waterfall dyan lang sa katabing bayan ng San Gabriel. To get here, kailangan mo munang dumaan dito sa area malapit sa Municipal Treasury Office ng San Gabriel, roughly 15 to 20 minutes lang mula Urbistondo Beach. Need mag-register at magbayad ng environmental or entrance fee na 30 pesos. Dito ka rin kukuha ng tour guide na 500 pesos per group. So tandaan natin tandaanan tayo masapol a dumagas tayo ijay tapno agbalin official di pa nagbisita tayo ijay. Hantay mabalin nga basta-basta latar nga sumsumra kanya nga banda wenno mapan ijay nga banda. Yes, required yan kasi may no tour guide, no entry policy. Wala dito ay sasampa ka na sa habal-habal paakyat. 300 pesos ang bayad per habal-habal, round trip na yon. Medyo kakatakot ang journey papunta sa falls, although paved and smooth naman. So kung na dito Tangadan Falls, visiting hours is 6 AM to 5 PM, daily data apo. Agbayad ka ti environmental fee, 30 pesos ti bawat maysa. Ti tour guide ko 500 per group daytan. Kun aglugan ka ti habal-habal 300 per head round trip. Ang daan, marami itong kurbada and may mga bangin. Pero pagdating mo dito sa start ng walking trail, panandalian kang mapapasaya kasi pababa ang lakad for 15 minutes. Pero panandalian lang kasi agad mo ring maiisip kung gaano kahirap ito akyatin kapag pabalik na. Pero lahat ng pagod mo, mawawala kapag nakita mo na ang Tangadan Falls. Inagahan talaga namin ang punta para iwas init and iwas crowd. Kaya naman, walang ibang tao sa lugar. Solong-solo namin ang area nung time na yon, kaya aura agad kami sa mga magagandang viewpoints. Maraming pwedeng photo spots dito. Ask nyo lang ang guide nyo kasi for sure alam nila yung daan. May 2 tiers ito and parehong may natural pool sa baba. Pero doon sa pinakababa, pwede kang mag-dip. Ingat lang dahil may mga parts na talagang madudulas. Napapalibutan ito ng mga higanting bato na nakadaragdag sa ganda ng lugar. Number 2, Kung Imuki nabitin ka Island. sa paglublob sa Tangadan Falls, pwede mong tunguhin ang Imuki Island sa bayan naman ng Balawan. Kung sa Okay, so dito yung Imuki Island kat nakapan kami ni way back 2018 nakapan kami ta ini kasla po field trip mi get together mi dagiti co-teachers ko nagapo iti Pangasinan, Kusurubyo Pangasinan to be exact. Napang kami dita nga nagpasyar. San Juan ka manggagaling, mararating mo ito siguro after a 30-minute drive. Madali lang itong puntahan dahil ang jump-off point ay itong barangay hall ng Barangay Parawir na katabi lamang ng highway. Dito, need mo mag-register at magbayad ng 20 pesos na environmental fee. Tapos, konting lakad lang, mararating mo na ang Pampang kung saan babatiin ka ng view of Imuki Island sa hindi kalayuan. Sa katunayan, pwede mo itong lakarin kung low tide. Pero kung medyo malalim ang tubig,
pwede kang umarkila ng balsa. 250 pesos lamang ang rent per raft and good for 5 to 7 persons na ito. Depende sa laki nung balsa. One thing you need to know about Imuki Island is that sobrang mabato ito, so kailangan mo ng matibay na footwear. When aji data the rock formation nga ditagat ko natitiran nga makasugat. So nga dapat ka ti gamitan itagat chinelas nga wano dapat ka naka-aqua shoes ka. Tapos masugatan na tasakam kasi natiran nga talaga na kita. Ba't nga na kita? Ideally, yung mga aqua shoes para protected ang paa mo all over. Pero sa pagitan ng mga jagged rocks na ito, ay 3 picturesque lagoons na mabuhangin naman ang ilalim. Ideal sa paglublog. Iba-iba ang lalim ng mga ito. May parts na sobrang babaw pero meron ding mga umaabot sa 12 feet ang lalim. Kaya marami ang nakakapag-cliff jumping. Sobrang linaw din ang tubig dito kaya kitang-kita mo ang iba-ibang klaseng isda na lumalangoy. May mga sea urchins din so iwasan nyo na lang na makatapak. Yung guide namin, kinukumbinsi kaming magbukas ng isang sea urchin para kainin pero tumanggi muna kami kasi maaga pa at naka-intermittent fasting tayo eh. Char lang. Speaking of pagkain, bawal ang food and drink sa mismong island para ma-protect ito. Pero pwede naman sa mainland kung saan may mga kubo na pwedeng gamitin. May shop. Ada gamin to ugali tayo ngayong kuha. Adyan no dati awit-awit yung makmakan. No kakad ginanganan tayo kay ibabati tayo lata dyan yun. Di ko natagaro doon. No, inyati inawit mo, dapat awit mo lang nga agawin mo na agsubli ginagapwam. Rooms din kung saan pwede ka maligo at magpalit for 10 pesos. Yaman din lamang na panorte na tayo, ituloy-tuloy na natin hanggang sa bayan ng Luna na kilala sa mga pebble beaches nito. Ilang kilometro rin ito ng dalampasigan na puno ng mga maliliit and medium-size na bato. And sa kahabaan nito, maraming pwedeng puntahan tulad ng Baluarte Watchtower, isa sa 5 historic watchtowers dito sa La Union declared by the National Museum of the Philippines as Cultural Treasures in 2014. Nagsilbing lookout tower ang makasaysayang brick structure na ito para sa mga lumulusob na Moro, Chinese, and Japanese. Pwede ka rin pumasok sa loob. Yun nga lang, may event na sineset up sa area nung bumisita kami, so hindi kami masyadong nagtagal. Sa tabi nito ay ang Lola Mending's Cafe kung saan namin natikman ang Baluarte Supreme Churros Hugis after sa katabing watchtower. And masarap siya ha, so don't miss it kapag nandito kayo. Sa kabilang side naman ng Nalvo Pebble Beach, nakatayo ang ilang art galleries that feature the stones and pebbles in the area. Dalawa lang ang napuntahan namin dito, ang seaside na bahay na bato, isang extensive property na dating vacation house ang mga may-ari nitong sina Dr. Edison and Dr. Perita Noble. Yung isa naman ay ang katabi nitong Bato de Luna kung saan bubulagain ka ng higanting pagong na ito na gawa sa, well, ano pa ba, edi gawa sa bato. Sino-showcase ng mga ito ang mga likha ng South Korean stone artist na si Mr. Bong Kim. May mga estatwang pambata and mayroon ding tongue-in-cheek or may sense of humor, pero lahat ay umaapaw sa creativity. Kapag nainitan, both sites have their own indoor galleries and meron din namang mapupunong areas kung saan ka pwedeng sumilong. Andito rin sa Luna ang Darigayos Beach na mas pino ang buhangin kumpara sa pebble beaches ng Nalvo. And sa pag-uwi mo, stop ka na rin dito sa Parawir Man-Made Forest na nasa Balawan na pero madadaanan naman. Ingat lang sa pag-picture ha kasi highway yan and maraming mabibilis na sasakyan. After ng North Tour natin, it's time to head south. Dito, prepare to have a great time. Yes, you heard it right. Kanaan ko malablabasan na kita nga ako grapes vineyards iti bawang pero never pa nga di magas kasi ako every weekend aparag ti San Fernando City noon yun pero hindi pa napatas iti napantanga ako nagpurpuros grapes picking Untanto ti siguro ti time nga ako padasag to ti grapes picking dito. Great time! Ang bayan kasi ng Bawang ay kilala sa ekta-ektaryang grape farms or vineyards.
Sa daan pa lang, kukunin ang atensyon mo ng mga signages na ito na nag-o-offer ng great picking experiences. Yes, nagkalat sila sa daan. Purin na dati kapelang bandang ti aguukod dati makita mo nga kakasta nga nakaigam ti karatula. Hindi namin alam kung legit ang mga yan kasi dumiretso kami sa Uvas Cafe ng Lomboy Farms para doon mag-inquire. Sila kasi ang tinuturing na pioneer ng grape farming dito sa La Union and ang founder nila ang credited sa pagdadala and pagpapalaganap ng industry na ito dito sa region. After magbayad ng 25 pesos na registration fee, a-assignan kanila ng motor or habal-habal na maghahatid sa inyo sa kanilang farm or sa ibang partner farm para sa grape picking. Usually ay 350 pesos per kilo ang presyo ng ubas na ikaw mismo ang pipitas. Naks, nag-rhyme. Dahil bihira lang ang grape farms dito sa Pilipinas, hindi na namin pinalagpas ito. Kami lang din ang bisita that time, so solong-solo namin ang lugar. Pero tandaan, timing is everything dito. Seasonal kasi ang pagbunga ng ubas and pinaka-ideal ang March to May for grape picking. Hindi lang Lomboy ang farm dito, marami pang iba tulad ng mga ito. Bukod sa grape picking, marami ring ibang pwedeng puntahan sa parteng ito ng La Union. Dito rin sa Bawang makikita ang Siano Umok Gallery and Cafe. Hindi namin ito napuntahan sa huling trip namin na to, so hindi ko alam if bukas na sila ulit, pero nadaanan ito ng team namin before the pandemic. Sa bayan naman ng Agoo, makikita ang nakaka-relax na Agoo Fun World at ang oldie but Agoo Eco Park. Agoo Eco Park. Agoo Fun World at ang oldie but goodie nitong Basilica. Ang San Fernando City ang capital ng La Union and kadikit lang ito ng San Juan, kaya madali lang itong puntahan at libutin. Pinakasikat dito ang Macho Temple, isang Taoist temple na itinayo noong 1977 and dedicated. Okay, so ang Macho Temple ay entrance niya. Ang entrance ng Macho Temple ay free. Walang babayaran. Pwede ka mag-picture doon. Kay Macho or Mazu, isang sea deity ng mga Chinese. Sa kabilang banda naman ay ang Pindangan Ruins, which is what's left of the first ever Catholic Church sa San Fernando na tinayo noong 1764 pa. Kapag nagutom ka, atak na sa Halo-Halo de Iloco and try one or all of their 3 Halo-Halo versions. Ang Fiesta Halo-Halo, Buko Halo-Halo, and Pritong Halo-Halo. Wow, Andito rin ang halo-halo, may luxurious and prito. Santorini-themed na Thunderbird Poro Point Resort na bukas for day trippers and ang Filipino-Chinese Friendship Pagoda na may magandang view rin. This tour should take half a day. And kung wala kang sasakyan, pwede kang kumontrata ng tricycle. Sa mga napagtanungan namin, nasa 1,000 to 1,200 pesos ang bayad per tricycle kung sa San Juan ka manggagaling. Okay, balik muna tayo ulit sa San Juan. Bukod sa beach and waves, may isa pang klaseng trip ang naghihintay sa'yo dito. Food trip. Buhay and vibrant ang food scene dito sa San Juan. Maraming mga masasarap na kainan na iba-iba ang mga putaheng kayang i-offer and laging mayroong bago. Ilan sa mga pinaka nagustuhan namin ay ang Masa Bakehouse sa bayan mismo. Kapag andito kayo, subukan nyo ang kanilang shakshuka, a North African dish composed of poached eggs na nalulunod sa sauce na gawa sa tomatoes, cheese, eggplant, and iba-ibang klaseng spices. Perfect na dip para sa kasamang sourdough bread na sila mismo ang nagbe-bake. Kung mas gusto niyo naman ng something familiar, try Manong Benny, yung take nila sa Eggs Benedict. Sa may Urbis Tondo naman, go Greek sa Jeffsies. Maraming masarap dito kasama na ang chicken souvlaki, moussaka, and yung mga salads nila. Medyo mahal pero para sa akin, sulit na sulit naman. Gutom ka pa? Sink your teeth into the best-selling smoky barbecue bacon burger ng Mad Monkeys or sa honey bagoong fried chicken ng Sabong. Kung gusto mo lang mag-chill with a cup of iced coffee, head over to El Union and Team Beach Coffee. Nako, ilan lang yan sa mga pwedeng kainan dito. Hihimayin natin ang mga yan isa-isa and ang marami pang ibang cafes and restos dito sa La Union sa susunod na video namin. Huwag na huwag mong i-miss yun, so follow or like us dito sa Facebook or subscribe.
So dagay kakabsat dagiti tourist spot, inam a tourist spot iti La Union ang mabalin tayo apapanan wenno matry. Actually gida duma jay ket na panatmetten ngem adulat tatihang ko pay nga napanan. So hanggang di talangan ng kakabsat ti video tayo tatangal daw. Ngem bago tayo aglepas, madiyong aliplipatan ti ag-like, comment, share kan pindutin jay notification bell tapno updated kayo akinanayon kadagiti sumarno nga video uploads ko. Hanggang sa muli, paalam!